Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Compares to you set the stars in their place. You calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. When the evening fades, you call for tongues of joy. As the morning wakes, we your children gives you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. magnificent, eternally wonderful,
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning po sa ating lahat, JTG family, at welcome po sa ating morning devotion. Ngayon pong umaga pong ito ay muli mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. And before we move on to that, let us begin with a prayer. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya lagi sa aming buhay, ang mabigyan ng opportunity to know you more through your word, Lord God, and be able, Lord God, to experience you and your power, Lord God, sa aming po mga buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, napakalaking bagay po sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin po namin, O Diyos, samahan mo po kami sa pag-aaral na to. Hayaan mo po ang kapangyarihan mo at ang iyong banal na Espiritu Santo higit sa lahat ang magpaunawa sa amin ng iyong mga salita. Sa paraan na nais mo, hindi sa paraan na gusto namin itong maintindihan, kundi sa paraan na nais mo. Maraming salamat po, samahan mo po ang iyong lingkod. Ikaw po ang sumama sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So let's get down to this. So pag-usapan po natin is Philippians chapter 4 verse 8 to 9. And titingnan po natin yung mga bagay na nakapaloob dito. And siguro, for better lack of term, we're gonna be calling this a checklist. Po, sa panahon natin ngayon, hindi na po pwede na hindi natin pinaplano yung araw-araw natin na buhay. Meaning to say, well, the day is pa. No, pag sinasabing the day is, nandito pa tayo sa liwanag at hindi pa dumarating yung pagdating ng ating Panginoon, it is good to live our life very wise. Yun yung sinasabi ng Bible na maging wise tayo, maging careful tayo how we live our life. And in order to do that, is that we have to know how to live our life. No, so kailangan alam natin kahit papaano, mas maganda yung may plano tayo, although hindi tayo nagpapatupad, pero mas maganda pa rin yung may plano kaysa wala tayong plano para mabago, plano kung ano mga dapat natin gawin para mas mag-grow tayo, mas mag-mature tayo. So sa umagang to, merong checklist na binigay si Pablo sa mga taga-Filipos. Although yung chapter 4 is somehow papa-end na yung kanyang letter for the Philippians, no? Makikita natin yung mga tagubili niya. It's a joyful letter, no, yung kabuuan nun, because kahit na nasa kulungan siya, because hindi nakadepende doon sa situation ni Pablo, yung mararamdaman niya o yung magiging mindset niya towards what's going on around him. So, kaya niya pa rin mag-respond as a joyful Christian, even though na yung bagay na nangyari sa kanyang paligid ay hindi. So, merong discipline behind this kung bakit kaya niya at ng mga apostol to rejoice in the Lord and be able to have that kind of mindset, no? So, pero ang bibigyan natin ng focus na po is yung verse 8 to 9 because we don't have much time to go all through sa buong chapters, pero makikita din natin dyan kung paano natin malalabanan o ma-replace yung anxiety, kung paano hindi tayo magiging anxious at mararanasan natin yung peace ni Lord na nagsusurpass sa understanding, yung kahit di natin maintindihan pero parang sort of maiintindihan natin dahil dun sa peace ni God na magre-reside sa atin o magiging kasama natin kapag ginawa natin ang lahat ng merong pasasalamat, hinihiling natin ang lahat ng bagay na may pasasalamat. Medyo parang paradox yun, no? Hinihiling mo pero pinapasalamatan mo na, di ba? Kasi usually pag tinanggap na natin siya at tayo nagpapasalamat, pero kakaiba yung payo sa atin doon ni Pablo sa verse, yung mga nandun sa taas na verse like 4 to 6. And then,
pagdating niya dito sa 8 to 9, sabi niya doon, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. So may binigay siya dito na checklist. We're talking about living a life that is wise because we wanted na gawin yung sinasabi ng Bible to redeem the time because the days are evil. So we have to be careful, circumspectfully yung dapat na paraan natin ng pamumuhay. Nagiging careful tayo, aware tayo. So how does it happen? Where does it begin? It begins here in our mind. So may mga checklist siya na binigay kung ano yung things to think of. Things to think. No, 'di ba meron tayong mga things to bring, things to do. Dito may things to think. Meron ding things to do, no? Pero unahin natin yung things to think in order na yung buhay natin hindi malayo doon sa kalooban ng Diyos because what we think, what we constantly think becomes who we are. So we have to be careful kung what's going on in our mind, what we let what information we let in, kung ano yung mga bagay na hinahayaan nating mag-reside dyan, mag-inhabit dyan, o mamuhay o manatili dyan. So, kailangan hindi natin nahayaan na mag-take residence yung mga bagay na malayo dito sa Philippians chapter 4 verse 8, no? Yung mga kaisipan, yung mga thoughts na malayo, hindi natin nahayaan maging residente sa ating utak. Ano yung mga bagay na sinasabi niya na mag-dwell tayo or to think about the things to think. Sabi niya, true. So, kailangan yung mga bagay na totoo. No? Totoo. So, ibig sabihin, lalo na sa panahon natin, sa generation natin ngayon, ibig sabihin ng generation is around 50 years to 60 years, give or take. No? Nag-move na po tayo actually dun sa sinasabi pong subjective reality or subjective truth na parang gustong i-insist na ng culture na wala ng objective truth. Meaning to say, kung ano yung truth mo yan. Pero hindi ibig sabihin truth ko yan. So, ano na talaga yung truth, no? So, hindi totoo yung idea na walang objective truth. Yung mga truth na hindi mababago, whether paniwalaan mo hindi, whether alam mo o hindi, whether na gusto mo o hindi. Yung objective truth nakadepende doon sa object. Like for example, kahit anong gawin mo, ang bilog ay bilog, ang square ay square. Hindi mo, kahit anong opinion ko na yung bilog ay square, sabihin kong rectangle yan or whatever, kung bilog talaga yan, wala siyang sides, yun yung bilog. Objective yun nakabase sa kanya. So, meron naman totoong mga subjective preferences, but I think medyo malayo yung idea ng subjective truth. Kasi ang truth po or ang katotohanan po ay exclusive. Meaning to say, hindi siya pwedeng yung isa at then yung isa. Katulad na sinabi ko kanina, hindi pwedeng yung isang bagay pag walang sides, yung shape na yon, either bilog siya o hindi siya bilog. Ganun lang siya. So, pwede ka magkaroon ng subjective preference. Meaning to say, parang sa'yo mas masarap yung chicken kesa sa pork. So, that's all right. Preference mo yon. Pero hindi nababago nun yung reality. Ang object reality, magkaiba ang chicken sa pork. So, yun yung tinatawag na objective truth. So, tayo na mga Christian, we are called to think about truth things. Yung mga bagay na totoo. Hindi yung para lang sa atin ay totoo, kundi yung totoong totoo. 'Di ba? And wala tayong ibang pinaka-source ng truth and reality, which is the Word of God. So think about the things that are true, not the false things, not things na tingin natin ay true pero hindi naman talaga true. So kailangan i-compare natin lagi sa truth of the Word of God. Whatever is honorable, yung sinabi niya dito, yung mga bagay na kagalang-galang. So isipin natin yung mga bagay na nakagalang-galang, yun yung isipin natin. So yung mga bagay na hindi kagalang-galang, hindi natin yun nahayaan maging resident ng mind natin. Madami pa yan pero hindi na natin iisa-isahin. Then right, kung ano yung tama, doon tayo, pag-isipan natin yung mga tama, hindi yung bagay na mali. Mag-focus tayo sa mga bagay na tama, hindi dun sa mga mali. Hindi porket ginagawa ng mas maraming tao, pero mali, ay susundin natin kahit pa alam nating mali. Kapag tama, tama. Meaning to say, for example, kahit nasa isang office,
lahat sila kumukuha ng bond paper kasi yung bond paper ay libre sa office. Hindi pa rin yun tama kung hindi tayo magpapaalam sa tamang authority. Kahit pa sabihin natin na hindi binibilang yun or hindi ino-audit yun or whatever. Kasi stealing pa rin siya. So kahit ginagawa yun ng marami and parang nagmumukha na siyang tama dahil ginagawa ng marami, hindi no nababago yung realidad na mali pa rin siya kasi pagmamayari yan ng company. So hindi laging majority wins. Okay? Hindi ganun ang perspective natin when it comes to right and righteousness. So ang standard natin for all righteousness ay si Jesus Christ, no? At ang kanyang mga salita. Next tayo, whatever is pure. Ibig sabihin yung mga bagay na walang bahid na dungis, yun yung ating pag-iisipan at doon natin ifo-focus yung mga mind natin. So marami yung mga bagay sa mundong ito na tawag dito, nagbibigay ng dungis o dumi sa ating mga isipan, i-reject natin, no? Maganda yung sinabi ng isang lingkod ng Diyos na pag may thought, yung mga thought na hindi tama, yung mga kaisipan na hindi tama, meron tinatawag na rule of 5 seconds. So, hindi naman maiiwasan na sumasagi sa isipan natin, dumadaan sa mata natin, yung 5 na bagay or yung mga bagay na hindi tama. Pero dapat may rule of 5 seconds. Ibig sabihin kapag alam nating mali yun, within 5 seconds, kailangan i-reject natin siya. Next, lovely. Ano ba yung mga bagay na kaibig-ibig? Yung pag ikaw nakita ng ibang tao yung laman ng utak mo o laman ng isip natin, maiibigan nila. Okay? So, ano yung mga bagay na kaibig-ibig? Actually, medyo related to one another, pero merong line of difference. May thin line of difference. So, next, commendable, yung mga bagay na kahanga-hanga o kapuri-puri. Kahanga-hanga, dun muna tayo sa kahanga-hanga. Ano ba yung mga bagay na kahanga-hanga? Yun yung ating pag-isipan. Ibig sabihin, pag-isipan natin yung mga bagay na parang mag-i-improve sa atin. Yan yung mga bagay na kahanga-hanga. Kung paano tayo lalo mababago, yan yung mga bagay na kahanga-hanga. Pag may mali tayo, pinag-iisipan natin kung paano maitatama yun, ilalagay natin sa tamang lugar, kahanga-hanga yun, di ba? Sabi niya, kung meron mang excellent, no, yun yung summary na yung dalawa, yung lahat ng binanggit niya ng mga nauna na 6, I think, sinummarize niya sa dalawa. So, kung meron mang bagay na excellent, at may mga bagay na kapuri-puri or praiseworthy, doon tayo mag-dwell. Kasi marami naman talaga to, no? Pero marami din yung mga bagay na pwede nating isipin na hindi tama. So, sana doon na tayo sa tama. Kasi it really affects the way we live. Kung ano yung nasa isip natin. Who we are is what we think. Okay? Nagiging tayo kung ano yung iniisip natin. So, kailangan maging maingat tayo. Again, pinifilter natin. So, ano ba yung mga bagay na excellent? Actually, yung pinaka-parang sort of interpretation nito or somehow Greek equivalent nito is moral excellence. Ano ba yung mga morally excellent? Ano ba yung mga bagay na magagandang ugali, no? Magagandang character? Yun yung mga bagay na pag-isip-isipan natin kung paano pa tayo magiging ganun, diba? Yung mga ugali, mga makakaugalian, mga habits na mas magiging mabuti tayong Kristiyano o mas magiging mabuting tao tayo sa iba. So, yun yung pag-isip-isipan natin kesa madalas nating isipin kung paano makakaganti, kung paano hindi natin kaya magpatawad o paano tayo sinaktan o taong di natin mapatawad. Kasi yun yung mga bagay na isip-isipin natin o kaya ganito o kaya ganyan. O yung mga bagay na gusto natin na hindi natin maabot, yung mga mahalay na bagay, yung mga ganun na bagay. Imbis na yun ang paghayaan natin na maging residente sa utak natin, isipin natin paano ba ako mag-grow as a Christian? Paano ko mababago yung mga ugali na to na hindi tama sa buhay ko? No, paano ko ba to mai-improve itong attitude na to sa aking buhay? Paano ba makikita lalo si Kristo sa buhay ko? Yun yung araw-araw pag-isipan natin. Yun, kasi kumbaga, yung pangalang, mind consuming, di ba? So, pag magdadagdag ka ng iba dyan, ang hirap na. So, kaya lang, hindi tayo magaling magdesisyon, no? Tayong mga tao, hindi tayo magaling magdesisyon. Kahit na alam nating mali, hindi natin kaya minsan madesisyonan. But by the grace of God, nawa madesisyonan natin na isipin yung mga bagay na excellent at mga bagay na praiseworthy. Next is yung sa verse 9, sabi niya doon, ito naman yung mga things to do. Kung may things to think, ito yung mga things to do. Sabi ni Pablo sa kanila kung ano yung mga natutunan nyo, yung natanggap ninyo, at yung nakita nyo, i-practice ninyo. So, syempre, una sinusulatan dito yung mga taga-Filipos na meron sila natutunan, meron silang tinanggap, narinig din nila yung mga narinig tungkol kay Pablo, narinig
galing kay Pablo at nakita din nila yung buhay ni Pablo. Tayo hindi naman natin yung nakita. Ang nakita na lang natin kay Pablo yung resulta ng kanyang mga ginawa. So parang nakita din natin siya in one sense. Pero dahil ito yung direktang para sa kanila, ano bang application nito sa atin? Ibig sabihin ko, ano yung mga bagay na tutunan natin sa salita ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na tinanggap natin? Actually, marami po yan. Pero yung dalawang specific na, isa sa mga specific na bagay na tinanggap ni Pablo, na ipinapasa niya din is yung gospel na si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. So yun yung ibinigay niya. One of the things pa is communion as well, no, na ipagpatuloy yun ng church and many more. No? So kung ano yung mga bagay na ibig sabihin nakikita natin sa Biblia o nakikita natin sa Bible, yung lahat na naririnig natin, lahat na natanggap natin, lahat ng narinig natin, nakita natin sa mga lingkod ng Diyos sa Biblia at maging yung mga nakita na natin ng mga lingkod ng Diyos sa tunay na buhay. Nakita natin yung buhay nila na sumusunod sa kalooban ng Diyos. I-practice natin yun. Gayahin natin yung mga bagay na yun. So, hindi lang tayo things to think, hindi lang tayo magtatapos dun sa mga iniisip. Dapat gawin din natin yung mga bagay na yon na nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ano yung magiging resulta? Ano yung bonus package ito? Hindi lang gaganda yung buhay natin. Hindi lang mababawasan yung mga bagay sa buhay natin na lalong nagpapagulo nito. Ang gulo ng paligid, magulo pa yung buhay natin kasi ayaw natin, yung isip natin, tsaka yung buhay natin. So, mababawasan yun at ito pa yung madadagdag sa atin. The God of peace will be with us. No, ibig sabihin ba nito hindi natin kasama ang Diyos kung hindi natin ginawa yung things to think sa verse 8 and things to do sa verse 9? Hindi ba natin kasama? Oo, kasama natin ang Diyos. But, yung peace niya hindi natin nagiging karanasan. Kapag malayo tayo doon sa gusto niya para sa ating buhay. Ang totoo nun, gumugulo yung buhay natin pag malayo tayo sa Kanya. Pag hindi natin ginagawa kung ano yung kalooban niya. Yun lang naman talaga yung punto dito ni Pablo. Isipin mo yung kalooban ng Diyos. Isipin mo yung magpapasaya sa Diyos. Hindi lang yung magpapasaya sa sarili mo. At kapag inisip mo yun at ginawa mo yun, magiging maayos yung buhay natin, magiging payapa. Kasi naka-align tayo kay God eh. So, wala nang pinakamagandang alignment ng buhay. Yung makiki-align ka pa o makikidikit ka ng kung saan man, kundi sa Diyos na. So, this morning again, nawa maging checklist natin to. Sana araw-araw chinecheck natin to. Kasi di naman pa natin mapaperfect to. Hanggang di pa tayo kinukuha ng Panginoon at napaperfect tayo, napapalitan yung mortal bodies natin ng immortal bodies, ng katawang hindi nabubulok, wala sa nabubulok. Hanggat hindi pa dumadating yon, araw-araw nating checklist to, no, yung things to think at saka things to do. So yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat at nawa po ay may natutunan tayo. Tayo po yung mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Dalangin po ng iyong lingkod, Lord God, yung mga things to think and things to do na ito na binanggit ng lingkod mong si Pablo ay magawa po namin sa tulong at biyaya mo. Kailangan namin yung grace mo. Kailangan ka namin, banal na Espiritu Santo, nagbibigay sa amin ng lakas. Ang sabi, Panginoon, ng iyong mga salita, that the grace of God has appeared to all men and it teaches us to say no to ungodliness. Ang iyong grace ang nagtuturo sa amin para hindi namin magawa yung mga bagay na hindi maka-Diyos, hindi naka-align sa inyo at hindi mo gusto. Dalangin po namin, O Diyos, sa inyong kapangyarihan, hindi sa aming lakas. Lord God, bigyan mo po kami ng desire, Lord God, na maging checklist namin to araw-araw at gampanan po namin ito. Tulungan mo po kami na itong isip namin, Panginoon, ikaw ang maging master, Lord God. Yung emosyon namin, ikaw yung maging master nito. Ikaw yung maging Lord nito. At yung buhay namin, totoong ikaw ang maging Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain mong bawat isa na nagbigay ng oras at panahon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Father God, we praise you, we magnify your name. You are great, you are worthy to be praised. Your greatness cannot be fathomed. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig na patuloy mong pinaranas sa bawat isa, Lord God. Ito po, Panginoon, ay laging sariwa bawat umaga. Panginoong Hesus, salamat sa iyong banal na dugo na patuloy na naglinis sa aming mga kasalanan, Lord. And Holy Spirit, thank you sa gabay at patnubay, Lord God, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Hallelujah, Lord God, your sovereign God. Kaya amang banal sa iyo namin ipagkatiwala ang aming mga burdens, Lord, ang aming mga kahilingan, Lord God. We pray, Lord God, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus
ay lumago sa aming pananampalataya, Lord. We pray, Lord God, empowerment through your word. Nang sa ganun kami ay makasunod sa iyong kalooban. We pray, Lord God, na lahat ng believers of Jesus Christ ay i-practice ang spiritual discipline tulad ng prayer, reading and meditating your word, worship, fellowshipping with other believers. At ang mga anak mo, Lord God, ay ma-empower at magpagamit sa iyong ubasan to share the gospel. Nang sa ganon, maraming tao ay maliligtas. Hallelujah, hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen.